Good day mga ka-EA support today's video. So ayun, medyo hindi maganda yung sinapit natin itong first lap. Talagang bangungot at halos karamihan ng mga kalapatids natin pare-pareho kami ng mga senaryo. So nandun na tayo, gulong agad first lap, pero alam naman natin na hindi talaga biro ang lipad natin itong last lap ng training tapos first lap ng derby. So ganun pa man, kailangan nating ipagpatuloy ang kung anong nasimulan. So kagandahan, bagamat hindi nga tayo nakapagpa-uwi on time, pero meron tayong cut-off na ibon. Ayan, so nakadikit sa pangalan ni Franco yung sticker number niya. Nag-try ako mag-clock, experience lang sa MMFC. Ayan, so meron tayong gagawin plan B at kakamustahin din natin yung ating ibon. So na-recover ko naman na rin siya. Kagabi nagbigay ako ng ideal pill sa kanya bago siya magpahinga ng tuluyan. So nakapagdinis na rin tayo dito sa ating mumunting flyers loop. At ito nga ang sinapit ng ating first lap derby. Ayan siya, si Franco. So kagandahan ng pag-check ko sa kanya, buong buo pa rin yung katawan. Hindi naman nagbuta yung pinakapaa niya, which is senyales na baka napatukod kung saan man na tubigan. Ayan, pwedeng palayan or pwedeng kahit nasa anong sapa na madumi. So indikasyon wala naman. Droppings niya kanina okay naman. Ayan o, buo naman yung droppings niya. So para sa plan B, nararapat siguro baka ilipat natin siya ng lipad sa kabilang club. So no bearing na tayo sa MMFC. So out of 2,000 plus bird ata or 3,000 plus bird, 68 lang ang nakapagpaklak sa MMFC. Dito naman sa aming small club sa SJ is 19 ang klak. At congratulations, napakahusay ng mga ibon nyo. Sana all. Ayan. Pero syempre hindi nga nagtatapos dyan, kasi nga umuwi pa rin naman yung ibon natin kahit papano. So meaning pinanglaban niya pa rin yung ating first lap. Yun nga lang, hindi lang talaga umabot. Ayan o, buo pa rin yung katawan niya. Ayan, wala naman siyang serga. Wala ba talagang serga? Wala. Okay naman siya. So yun nga lang, yung sinapit noong kapares niya na si White Top is wala. Hindi na nakabalik at mas madilim ang kaulapan ngayon kumpara kahapon nung nag-abang tayo, no? Ayan, so totally pahinga muna yung ibon natin. At alam ko parang meron pa atang 1 week or 2 weeks training na nalalabi naman sa BBCM. So baka kumabig na tayo ng BBCM. So old bird category, pwede pa rin naman natin isali si Franco. Ayan, so hopefully makabalik nga yung magandang kondisyon niya. At hindi pa naman final yung ating decision kung may kakabig natin sa BBCM Derby si Franco. Ayan, nagpakain na tayo ng mga breeder natin, mga kalapatids, no? Ito yung mga young birds natin, tsaka nandito. Ayan, papick up na yung mga may-ari niyan this week. Tapos yung mga bago natin na Warriors panlaro, ayun, nandun, sinusubuan. Ayan. Ayan, nandyan. Yung mga bully natin ng mga ibon, yung 4 na kak, nandito. Pero yung bully dito, yung ano lang yung dalawa, ito, yung magtatay. Ayan, no. Tsaka ito. Ito, pang south yan. Yan pula, tsaka ito. Yan muna kayo, tis-tis muna kayo dyan. Kasi wala awit ang ano nyo kasi, ang tapang. Ayan, kain na. Ayan. Dito, pakain na rin tayo. Sa si Franco. Si Franco. Ayan o, ganda pa rin ng hipo, tsaka balahibo. Ayan. Pero kailangan natin siyang obserbahan. Hindi tayo basta-basta pwedeng magkumpiyansa kung okay pa rin ba ang kalagayan niya. Pero tingin ko okay. Ang gulo no? Kaya simulan natin. Hirap kasi wala tayong taga-video Ayan, ganyan lang kasimple yung ano natin, no? Ayan, no? Tinukuran ko lang dito ng kapirasong kahoy tapos may screw. Ayan, ganyan lang. Kaya detachable, laging nalilinisan yung pakainan nila. Ayan, araw-araw ko talaga nililinis yan. Para iwas cancer kasi pag madumi yung pakainan
possible sakit, cancer, tsaka Tama po ba yun? ayun. Tingin nyo mga kalapatids, kaya pa? Karga pa natin to sa MMFC or ikakabig na natin ng BBCN? Ano bang pinaka the best? Kasi kung susumahin, pwede pa naman talaga natin itong ikarga sa MMFC, second lap, hanggat umuuwi. Yun nga lang, no bearing na sa superset. No? Pero naka-entry pa rin naman siya dun sa small club namin. Pwede ako mag-re-entry ng 2 laps. Tapos, yung mga susunod pa na possible na lap kung bebinasin na siyang umuwi at makakapagpaklak. Ayan. Pero, yun nga, worst case worst is, syempre, yung hangad natin na complete locking, wala na talaga, olats na. Ayan. Pero kung ikakabig natin siya ng BBCM by this coming 2 weeks in the making, kung ano man yung possible na ruta nila ng derby, may chance, pero hindi 100%, okay? Ayan. Pero hanggat umuwi nga siya at maganda naman yung kondisyon, no? Lakas kumain, pwede pa rin naman siguro. Siguro baka yun, no? Pero comment down below kayo mga kalapatids kung ano yung pinaka best option na pwede natin gawing scenario para sa ating plan B. Ayan. Diba? Daybird pa rin naman siya umuwi. Cut off nga lang. Almost siguro date siya ng 3 hours or 4 hours and a half. Hindi, 3 hours or 3 and a half hours. Ayan. Kasi yung cut off natin alas 12 tanghali eh. So umuwi siya past 3. So inassume ko lang na 3:30 kasi hindi naman na ako yung nag-abang talaga nung ibon. After nung cut-off, in-update na lang ako nung anak ko. No? Si nanay na yung nagdo-double check eh. Kung kamusta yung pauwi natin. Ayan. So ano yung pinaka the best na pwede natin gawin sa kanya. 75 years later. Ayan mga lapatids. Ito si Franco. Ayan o. Inistampan pala yung pakpak nila ng OB. Ayan o. Kaya pala sabi ko parang may kulay. Siguro sa main club na inistampan to. Ayan o. Pati ilong niya may kulay asul. Ayan. So buo pa rin yung katawan. Ayan. Hindi naman kulay OB yung katawan niya. Pink pa din. Ayan. Medyo lumate katawan niya konti. Pero konti lang. So, kagabi, binigyan ko na siya ng ideal pills. 2 agad yun. So, ngayon, isa lang. Yan. Pang ano lang, tulong digestion para mas mabilis siya makarecover. Kasi, pag maganda digestion, mas maganda absorbment ng pagkain. Diba? Mas mabilis makaka-recover.